Chapter 7. Nakapangalumbaba sa mesa ang tatlong katulong at kusinera ni Rinoa, habang tila nangangarap na pinagmamasdan ng mga ito si Lantis na nakatayo sa harap ng lababo. Iyon ang eksenang nabungara niya pagbaba niya sa kusina. Pagkatapos niyang ihinto ang ginagawang pag-update ng mga bagong breeds ng bulaklak sa internet. Hindi siya makapag-concentrate ng husto sa ginagawa dahil iniisip niyang nasa tabi-tabi lang ang binatang laging laman ng kanyang isip nitong mga nakaraang araw. "Lantis, anong ginagawa mo?" tanong niya sa binata. Nilingon siya nito. Puro bula ang kamay nito na may hawak na pinggan. Kung hindi siya nagkakamali, iyon ang ginamit nila kanina nang sabay silang mag-agahan. Naghuhugas ng pinggan. Tila natutuwa pang sagot nito. "Madali lang pala ito. Hindi mo trabaho yan, Lantis." Pinandilatan muna niya ang mga katulong ngunit nananatiling nakatunganga pa rin ang mga ito sa binata. "Bisita ka rito at hindi ka dapat nagtatrabaho. Ako ang nobyo mo, kaya hindi na rin siguro ako ibang tao." He held up the plate and brushed its center with a Scotch Brite. "Hindi ko lang maintindihan kung bakit ayaw maalis nitong dumi sa plato. Kanino ko pa ito kinikiskis pero wala pa rin." Tinanggal niya ang nakakulapol na bula sa plato. "Hindi mo talaga matatanggal yan, Lantis. Design na yan ng plato." "Ganun ba?" Ngumisi ito ng matanto ang naging pagkakamali. "Akala ko dumi." Kapag kuwan ay hinarap nito ang pagbabanlaw ng mga nasabong baso at plato. Narinig niyang bumuntong hininga ang kanyang mga katulong. Nakangiti na ang mga ito nang muling lingunin niya. "At kayo, bakit ninyo hinahayaang magtrabaho rito sa kusina ang bisita natin?" Hinawakan niya ang mga kamay ko. "Ate," sagot ni Tinay. Ang tatlo sa mga dalagang katulong niya roon. At para akong lumutang sa hangin nang ngitian niya ako. Sabi rin niya, hindi lang daw mga babae ang dapat na marunong sa kusina. Sang-ayon ni Marie. "Ang gwapo talaga niya sa personal, ate. Mas gwapo pa siya kaysa mga picture niya sa Philippine Stats." Noon lang niya napansin ang mga magazine sa ibabaw ng mesa, kung saan nakapangalumbaba ang mga ito. So, nakilala na rin pala nila ang mga ito. "Kung hindi mo lang siya nobyo, ate, papakasalan ko na iyan agad." Si Ines ang nagsalita. Kahit araw-araw pa niyang makalimutan kung ano ang pangalan ko. Hinintay niyang magsilita rin ng papuri ang may katandaan na niyang kusinera. Mabuti na lang at madali naman nitong nakuha ang ipinahihiwatig na mga tinging ipinupukol niya rito. Baka kasi magtatakbo na palabas ng bahay si Lantis kapag narinig nito ang pinagnanasahan din ito ng biyudang si Aling Telma. Pero humirit pa talaga ito. Magandang lalaki nga talaga siya, Rinoa. Bagay na bagay kayo. "Naku, tigilan na nga natin ito," aniya. Sabay lingon sa binata. "Lantis, dapat ay nagpapahinga ka lang." Isang kumpol ng bula ang ipinahid nito sa kanyang ilong. "Isi ka lang, sweetie. Masyado kang high blood eh." "Anong high blood?" Pinalis niya mga bula sa kanyang ilong, subalit muli siyang nilagyan nito niyon. "Lantis, ano ba? Tigilan mo na nga yan. You look so good with bubbles." "Ah, ganon." Iniloblob niya ang isang kamay sa lababo na punong-puno ng bula. Saka iyon iwinisit dito. Hindi yata nito akalain nagaganti siya kaya hindi agad ito nakailag. Daig patuloy nito ang nalublob sa bula. Tinanggal nito ang mga nakakulapol na bula sa mga mata at magkabilang pisngi. Saka malakas na tumawa. "Ho ho ho ho! Merry Christmas!" Huli na para makaiwas siya. He had wrapped his arms around her and felt his lips brush against hers. Nanatili sa terasa si Rinoa pagkatapos ng insidenteng iyon sa kusina. Hanggang na mga sandaling iyon ay nararamdaman pa rin niya ang init na dulot ng saglit na pagdadampi ng mga labi nila ni Lantis. Para sa isang iglap kasi ay muling nanumbalik ng buong buo sa kanyang alaala ang pinagsaluhan nilang halik noon sa harap ng kanyang bagong bukas na flower shop.
1 linggo pa lang ang nakakalipas mula nang maganap iyon, ngunit tila kay tagal ng panahon na ang nagdaan nang magpasya siyang ibaon na sa limot ang lahat ng nangyari sa kanila. Tinitigan niya ang bagong breed ng bulaklak na nakadisplay sa screen ng kanyang laptop. Napabunto ang hininga siya. Hindi niya magawang mag-concentrate. Iba ang umuokupa sa kanyang isip. Hindi niya matanggap na sa loob lang ng 1 araw ay naglahong parang bula ang pinaghirapan niyang paglimot kay Lantis. With just one look at his smiling chinky eyes, cute smile and face like a baby, everything was forgotten. Naudlot siya sa pagmumuni-muni nang marinig niya ang ingay ng isang nagpupukpok. Marahil ay ginagawa na ng mga tauhan niya ang nasirang bakod ng bakuran ng bahay. Sumilip siya upang malaman kung naroon at nakikiisyoso si Lantis. Ngunit higit pa roon ang kanyang nakita. Lantis himself was the one fixing the old fence, without a shirt on. His great body was covered with sweat and every inch of him rippled as he maneuvered the hammer with powerful strength. Kaya hindi nakatakatakang kagaya rin ang reaksyon ng mga tauhan niya sa kusina, ang reaksyon ng babaeng tauhan niya sa flower farm habang pinagmamasdan itong magtrabaho. Gusto sana niyang pagalitan ang mga ito, ngunit kahit siya ay napatangan na rin sa nakikita. Unti-unti namang huminto sa ginagawa si Lantis na tila ba may kung anong sumira sa konsentrasyon nito. And then he slowly turned to her. Bigla ang bundol ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib nang makita itong nakangiting kumaway sa kanya. "Oh, Lantis," sambit na lang niya. "Don't do this. You're making me fall for you again, you handsome creep." Tinalikuran lang niya ito. Dinampot niya ang kanyang laptop at nagpa siyang pumanhik na sa kanyang silid. Maghapon siyang nagkulong doon. Hindi siya lumabas hanggat hindi niya naiikondisyon ang sarili na iwasang i-entertain ang mga nararamdaman niya para sa binata. Ngunit sa bandang huli ay siya na rin mismo ang sumuko. Sumakit lang kasi ang ulo niya sa ginawa niya. Gabi na nang ipasya niyang lumabas sa kanyang silid. Patungo na siya sa kusina upang lagyan ng laman ang kanyang sikmura nang marinig niya ang malamyos na tunog na iyon ng gitara. Sinundan niya ang pinagmumulan niyon at nagulat pa siya nang makitang nag-iisa sa front porch si Lantis habang tumutugtog. Lalayo na lang sana siya ngunit naalala niyang baka kung ano ang nangyari dito sa hindi niya paglabas ng silid ng halos kalhating araw. She was supposed to take care of him for Pete's sake. "Hi," bati niya rito. Naiilang pa nga siya nang lumapit dito, ngunit nag-aalala naman siya sa kanyang kalagayan nito ng mga nagdaang oras. "Kumusta na ang pakiramdam mo?" Humarap ito sa kanya na yakap pa rin ang gitara. "Mabuti nga yung nakita na kita." Kumunot ang kanyang noo. "Kumikirot ba ang sugat mo?" "Sugat ko? Saan?" Natitiyak niyang nakalimutan na rin ito ang mga inasal niya kanina, kaya medyo nakahinga siya ng maluwag. She touched the bandage on his head. "Mukha namang maayos ang lagay mo. Aniya, kumain ka na ba?" "Busog pa ako. Marahil ay nakakain na ito. Tatanungin na lang niya ang makakatulong mamaya." Naupo siya sa tabi nito. Mamaya na siya kakain. Tutal hindi naman talaga siya nagugutom. Nalipasan na siya ng gutom. "Marunong ka palang tumugtog ng gitara." Komento niya. "I love playing musical instruments. Kapag nakakarinig kasi ako ng musika ay napapanatag ang kalooban ko." He strummed the guitar. "I just don't remember how or when I learned it." "Hindi na importante yun. Basta marunong ka na ngayong tumugtog." She watched the slow and graceful movements of his fingers. Mukhang madali lang naman pala. "You want to learn how to play this?" "Bakit? May naturuan ka na ba?" "Well, I taught myself." Ngumisi pa ito. "And they love me. So that's probably a good sign that I can teach you enough." Right. He still had his sense of humor even though he had loss of memory. "Tell me something about yourself." "Something like?" "Anything that pops in your mind." "Bakit?" Dahil gusto kong malaman kung may improvement na sa'yo."
He told her he loved playing musical instruments. Ibig sabihin kahit paano ay may naaalala ito. Dahil marami pa akong hindi alam tungkol sa'yo. Para sa isang kasintahan, ikaw na yata ang pinaka-weird. Hindi mo ako kasinta, oh never mind. Ilang beses man niyang ipaalala rito na wala silang relasyon, ay makakalimutan din naman ito iyon. Pero ang bagay na iyon ang laging gumugulo sa isip niya. Paano nga kaya natanim sa isip nito na magkasintahan sila? Let's see. Umpisa nito. I'm 30 years old. You probably know that already. I love playing musical instruments as you can see. I like having small talks with you. Talaga? Yeah. Pakiramdam ko kasi matalino ako kapag ikaw ang kausap ko. Teka lang, ang ibig mong sabihin bobo ako, kaya kapag kausap mo ako ay matalino ang pakiramdam mo sa iyong sarili? Kung saan-saan na naman pumupunta yung isip mo. Hindi yan ang ibig kong sabihin. What I mean is, gusto kitang kausap dahil maraming bagay akong naaalala na matagal ko nang nakalimutan kapag magkausap tayo. Gaya ng, tumingala ito sa maliwanag na kalangitan. Gaya ng kung gaano kaganda ang buwan sa gabi. When I think about it, wala akong maalala na minsan ay tumingala ako sa langit at pinansin ko ang kagandahan ng kalikasan ng gabi. But every time I think of you, I remember your great smile from the bright lights of the moon. Also your exquisite and exotic beauty from these beautiful flowers surrounding me. Exotic? Nakangiting umiling siya. What a nice way of putting how dark-skinned she was. Hindi ko alam na Makata ka pala. Minsan lang, sinulyapan niya ito na may ngiti sa mga mata. Kapag bilog ang buwan, dagdag dito. Baliw ka talaga no? Bilog ang buwan. Hinampas niya ito sa braso. Kulit mo. Tumaginting ang tawa nito sa katahimikan ng gabi, and it felt so good hearing him laugh again. Seeing him laugh and laughing with him. Nang huminto ito sa pagtawa, ikinawit niya ang kamay sa braso nito at inihilig ang kanyang ulo sa balikat nito. Kahit sandali lang hiling niya sa isip. Hahayaan ko ang sarili kong mapalapit sa iyo, Lantis. Oh, anong drama yan? Pabirong tanong nito. Nananansying ka na ah. Boyfriend naman kita. Kung sa bagay, ibinaba nito ang gitara. Saka niyakap siya ng mahigpit. Mas gusto ko na yatang ikaw ang naglalambing kaysa ako ang lumalambing sa'yo. Keep quiet. Hindi na niya alam kung gaano sila katagal na nasa ganoong ayos. Basta siya ay kontentong nakahimlay sa mga bisig nito habang pinagmamasdan niya ang ekta-ektaryang lupain ng mga bulaklak sa harap nila. Binibigyan ng kakaiba at misteryosong dating ng liwanag ng buwan ang kapaligiran. With her in his arms, she could stay this way forever. Isang pangako ang napagpasyahan niya. Mula sa gabing iyon ay hahayaan niya ang sariling maging malaya sa piling nito kahit sa sandaling panahon lang. Rinoa, tonight is really fascinating. But can you tell me why we're out here in the cold? Kahit every 30 minutes lang sa loob ng 2 o 3 araw, aniya sa isip. Hinigpitan niya ang pagkakakapit sa braso nito. Still cold? Tanong niya. She heard him sigh. Not anymore. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.